Okay, Father God in heaven, we thank you, Lord, for this opportunity. We've gathered together, Lord, Christian, Muslim, and even uh, iba ang aming pananampalataya, Lord. But andito kami ngayon to talk about clean, honest election for 2022. And of course, itong pagtulong ng mga kababayan sa Sabah and ano ang magandang gawin para sa kanila, Lord, dahil talagang naipit sila uh, sa tinatawag natin na mayroon tayong claim sa Sabah, and the people are so hungry at this time na lockdown pa sila. Ang daming mga taong namatay na hindi pa nalabas sa purinarya, Lord. And andito kami kasama ang aming mahal na bishop, at of course siya po ang deputy speaker ng Kongreso. At ngayon ay sa second day nila sa pag-open sa Congress, andito po siya para pakinggan ang hinaing ng mga OFWs and migrant around the globe. And of course, pag-usapan namin, sana ay magising ang Canada ngayon dahil very early pa sa kanila, but they said that they will really try to catch up itong mahal namin na Bishop Benny Abante. Father God, bless us, Lord, sa araw na ito. Give us wisdom, Lord, and give us heavenly knowledge, Lord, para maganda yung tanong namin kay Kong Benny, dahil we know that he is so busy, and yet he gave time sa amin, Lord, sa panahon na ito. Bless us sa kanya, Lord, sa kanyang pamumuno sa Kongreso. And sana patuloy po pong pagpalain siya, and continue to that he will continue to be the salt and the light sa buong Kongreso, Lord, sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. I'll give back the glory and honor sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat, and may your name be glorified, Lord, sa aming talakayan ngayon. And in Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So it is my joy to pray and say blessing sa ating mahal na Bishop, Bishop Benny Abante. And of course, siya po ang Deputy Speaker natin. And kahapon po, kasama naman tayo sa SONA, nakikinig tayo, naka-live tayo kahapon. And alam natin na pangalawang araw pa lang ni Kong Benny ngayon sa pag-open ng Kongreso, and that's how important is the OFW and the migrant people sa buhay ni Bishop Benny. And alam natin na maraming nakabinbin na programa, maraming nakabinbin na I would say mga program at schedule, pero ang ating deputy speaker sa Kongreso ay talagang binigyan niya ng pagkakataong pag-usapan itong mga importanteng bagay. And of course, as the chairman and the chairman and the president ng OFW Helpline, it is my burden na ipaabot ang inyong mga saloobin about the clean, honest election sa 2022, about dito sa problema sa Sabah, and about dito sa problema sa Canada. So Kong Benny, before po magbigyan mo po ako, ipakilala ko po sa inyo ngayon si Walid Marahom Mabais. Siya po ang leader natin sa Kuala Lumpur. And si Cecil Pizarro po, Kong Benny, is also the leader natin sa Sabah, Malaysia. And si Ate Maria Waligura, medyo mahirap pa doon sa US ngayon, pero nakikinig siya. Siya po ang leader natin, Congressman Benny, sa Cleveland, Ohio, na talagang lumalaban para sa malinis na halalan. And si Miss Mary Warte, siya rin po ang talagang sumusulong sa malinis na halalan. Nagtatrabaho siya ngayon sa Hong Kong, nagluluto sa kanyang amo, and yet andito siya makikinig, at dyan mo makikita kung Benny gaano nila kamahal ang ating bayang Pilipinas habang nagtatrabaho ay talagang lumalaban para sa bayan. So si Ate Mary naman yan sa Hong Kong, and there will be coming from New York ngayon, and from Chile, and from Canada. So pagbigyan natin, pakinggan natin ang mahal nating
Bishop, the Deputy Speaker of the House, Kong Benny Abante. Well, maraming salamat, King, sa inyong imbitasyon sa akin, no? At of course, marami tayong pag-uusapan ngayong hapon ito. I hope that I could be able to make it clear to you kung yung mga ilang bagay na pag-uusapan natin. Pero unang-una, I was in Saudi Arabia, I think about 2 years ago, upang makipag-usap. Hindi lamang yung dahilan sa meron kaming church doon, kundi makipag-usap din ako sa mga opisyal ng OFW natin doon tungkol sa creation ng OFW, no? Meron tayo ngayong agency na dapat ito ay puntuhan na ng Senado so that the President could be able to sign the bill, no? Creating the Department of OFW is very much needed today, no? To address the concerns of OFWs around the world. Kaya I'm one of the principal authors of that bill. So yun lamang. So you have any questions, you have anything that you'd like to clear about, andito ako. I hope I could be able to give you good answers. Okay, so before ko siguro papuntahin siguro about sa clean, honest election itong 2022, dahil alam natin na merong mga bill na pinupush nga sa Kongreso, especially itong House Bill 3896 na amin po talagang sinusulong na ni Congressman Villafuerte. And malungkot lang kami dahil talagang hindi talaga kahit umabot sa first reading. And kasama natin ngayon ang mga leaders sa US, Hong Kong, and there will be some coming. Pero before okay lang po ba sa inyo, Ate Mary at Ate Maria, na unahin muna natin itong marinig ni Congressman Abante? Ibigay muna natin ang tsansa itong clean, honest and election na pangalawa natin pag-usapan ngayon. Ay pag-usapan muna natin itong update dito sa Kuala Lumpur muna siguro, then after ito sa Sabah, Kong Benny. So mahal na natin nakasama dyan si kapatid na Walid Maruhom Mabais sa Kuala Lumpur. Can you make an update sa ating mahal na Deputy Speaker Benny Abante, partner Walid, kung ano talagang sitwasyon diyan sa Kuala Lumpur? Tell him the truth. Ano ang dahil ito maririnig ito ng Kongreso. Ano ang update diyan, ang pakipag-ugnayan sa embassy, and of course ano ang sitwasyon ng mga tao diyan, especially itong tinatawag na recalibration or itong tinatawag na amnesty program ng Malaysia. Yes, Walid. Hello? Hello? Yes, we can hear you. Magandang gabi po sa atin lahat. Magandang gabi kay Congressman Kong Benny Abante Jr. At sa ating lahat. Unang-una nagpapasalamat kami na nabigyan ng pagkakataon at makausap po kayo na sa pamamagitan ng Zoom kahit na mga sandaling oras lang po. So ako po si Walid Mabais Maruhom from Kuala Lumpur, OFW po dito sa Malaysia. So kumakatawan ng mga ilang community dito sa Malaysia, community ng mga Pilipino. Ang may update ko po lang dito ay about do sa sitwasyon ng mga OFW dito sa Malaysia dahil masyado na pong humaba yung lockdown dito ngayon. So ang dami na pong nagsarang mga kumpanya dahil naka-lockdown kami ngayon. Ay ang mga restaurant po, lahat ng sektor ng businesses maliban lang sa mga essential business ay sila po ay bukas. So the rest po ng mga businesses ay sarado po dito sa Malaysia ngayon. Hanggang ngayon po. So patuloy pa rin ang paghihirap ng ating mga kababayan dito dulot ng pagkawala ng trabaho sa kanilang mga kumpanya. So bukod pa doon,
marami pong nagiging positive po sa kanila dahil pag sila po ay nandun sa lugar na maraming cases, hindi po nila maiwasan na magka-positive. So patuloy po naghihirap ang ating mga kababayan dito sa Malaysia gawa dulot ng COVID, kawalan ng trabaho. Wala pong nakukuhang tulong pinansyal na nanggagaling sa embassy sa ating mahal na embassy dito. So, yung about po doon sa mga recalibration, Ano ang dahilan doon, Walid, na hindi humihingi na ng tulong sa ating embassy? dahilan po na wala po silang nakukuhang update magmula sa ating embahada. Last year po yung nagkaroon sila ng pamamahagi ng relief goods. So which is limitado lang po yung kanilang binigay. So hindi po naka 50% yung pangangailangan ng ating mga OFW dito. So patungkol po doon sa recalibration, yun po ay binigay ng yung recalibration po ay binigay ng Malaysian government para po sa mga illegal worker dito na gusto nang umuwi sa Pilipinas. So ang isa pang problema po ng ating mga kababayan na nag-aabil ng recalibration ng Malaysia ay yung kanila pong gagastusin pambayad po sa immigration, pambayad ng penalty, pambayad po ng kanilang flight dahil po sa wala pong naka-schedule dito na repatriation na provided po ng embahada natin. So sa ngayon po sobrang mahal po ng flight pagka sila po ay nag-avail ng sarili nilang flight. So dahil po sa kawalan ng pera, kawalan ng trabaho, so ang nangyayari po doon sa iba na may mga kamag-anak na nasa Pilipinas, may mga trabaho pa, may mga pera pa, so doon po sila humihingi ng pera sa Pilipinas. Bali ang nangyayari po ay ang pera na kanilang binabayad sa recalibration at saka flight ay nanggagaling pa sa kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas. So yun lang po ang aking may update. So isa pa po ang problema ng ating mga kababayan dito ay sana po mabigyan kami dito ng financial patungkol po doon sa pagkain po dahil sobra na po talaga ang paghihirap ng ating mga kababayan. Yun lang po. Maraming salamat po. Yes, Kong Benny. Yeah, okay. Narinig ko. Well, hindi ko alam, pwede ko may sagot dyan. No? We will try to contact the Department of Foreign Affairs to find out kung bakit walang masyadong ginagawa ang ating embahada samantalang tungkulin nila na bigyan ng assistance ang ating mga kababayan dyan. No? Sapagkat ginagawa naman ng embahada sa iba't ibang lugar. For example, like sa Middle East, very busy ang mga embahada natin in partnership with OWA. No? So dalawa yan eh. Dahil OFW kayo, ay ang OWA ang dapat na talagang bulabugin nyo. No? Talagang kausapin tungkol dyan because ang embassy natin yung pang nagbibigay lamang yan ng policy tungkol sa dapat yung gawin, pero ang OWA ang siyang talagang dapat na ating bigyan ng pansin, no? Because they're the ones that are actually doing the work for the OFW. So I'll try to find out myself. Yes, Walid, sagot lang short doon sa sinasabi ni Kong Benny, then let's go to Saba. Sagot sa sinasabi. Maraming salamat po sa pagkakataon na to na nabigyan ng kasagutan ng aming hinaing na mabigyan kami ng atensyon dito sa Kuala Lumpur. Hindi lang po dito sa Kuala Lumpur, kundi buong Malaysia po. Marami pong state ang Malaysia. So kung nahihirapan nga kami dito sa KL, nandito ang ating embahada, paano pa yung nandun po sa kabilang state?
na medyo malayo katulad ng Sabah, katulad ng Sarawak. Ang dami pong Pilipino diyan sa Johor. So lahat po talaga yan ay kailangan po talaga na mabigyan ng pangsamantalang ayuda po para po sila ay para po maitawid nila ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tungkol sa pagkain po. So ibig sabihin, marami na nawala ng trabaho. Yung hindi po nawala ng trabaho dahil ina-accommodate pa rin sila ng company, pero dahil po ang kumpanya ay sarado, ang mga restaurants ay sarado, so wala po silang trabaho. Ang nangyayari po, pag wala pong trabaho, no work, no pay po dito ngayon. Oh yeah, I think we have the same problem in the Philippines. So katunayan, nagkaroon lamang ng survey na ngayon nga 45% ng mga Pilipino ang talagang kanilang kinukonsider na mahirap sila, no? That's 45% na talagang kulang na kulang, no? Palagay ko that is going around the world, Indonesia particularly, dahilan sa pandemic na ito, especially ang surge ng Delta. Kaya nga merong travel ban ang Pilipino sa Malaysia. Now, kahit yung mga nandyan, hindi pwede mag-travel po tungo rito. Pagkat we're trying to contain the transmission of the Delta variant, no? So talagang dito lang sa Pilipinas, talagang marami nagko-complain na kailangan na ng ayuda kahit na nakapabigay na tayo ng medyo marami, pero talagang the government cannot anymore control it. At pangalawa, kinakailangan maintindihan natin na sa pagkakataong ito, sa dami ng mga tinutulungan, sa dami ng mga ginagastos ng gobyerno, talagang limitado na. Kahit ng Malaysia, yan talagang limitado na. At anumang bansa, limitado na tumulong. Talagang we are in a situation na we do not have any control at all. Yes, thank you, Kong Benny. Alam po natin yun, no, na ganun nga talaga ang sitwasyon. Even ang ating bansa ay talagang naghihikaos na at nahihirapan. So, ang akin pong pakiusap nga, Kong Benny, no, ang appeal ko sa lahat ng mga nakikinig sa atin ng mga OFWs around the globe na sana po ay tulungan natin ang country natin, no, na yun yung sinasabi ko sa iyo na Kong Benny na kung kaya man lang na hindi pa uuwi sa Pilipinas dahil magbakasyon lang, at this point of time sinasabi ko nga sa inyo dito sa Middle East, Kong Benny, na iliban mo na yung bakasyon dahil talagang hirap na ang Pilipinas, wala na tayong pera na pangbayad para sa quarantine, para sa transportation, dahil minsan kasi ay dahil sa gusto nilang magbakasyon at makita ang pamilya, Kong Benny, na positive tuloy sila doon sa kasama nila sa aeroplano, so nilagay nila tuloy yung sarili nila sa peligro. So yun yung lagi kong sa live ko, Kong Benny, na kung kaya pa na matiis ang pamilya, wag muna kayong umuwi. Dahil talagang problema itong Delta variant nga na sinasabi. So yan yung lagi kong appeal sa program ko, Kong Benny, and alam ko naman ay naiintindihan nyo na kailangan magkapit-bisig tayo. It's not everything na responsibility ng gobyerno, kundi kahit sa ating sarili. So Kong Benny, salamat dyan. Actually, King, malaki na ang nagagastos ng OWA, no? In fact, dapat dagdagan yung kanilang budget sapagkat ang ating OFW, yung talagang OFW na kinakailangan tulungan, yan walang bayad sa eroplano. O nagbabayad niya ng OWA. Pagdating dito, ika-quarantine sila at sila ay i-assign sa mga hotel, OWA pa rin, nagbabayad niyan. No? O pati yung pagkain nila, ganun pa rin hanggang sila yung naka-quarantine. Pati ang swabbing. Kaya napakalaki ng nagagastos ng OWA
At itong ating administrator is kaibigan naman to at talagang tumutulong siya kung kinakailang makatulong. In fact, meron akong hiniling sa kanyang tulungan na isang kababayan natin sa Oman, no? Na hospital ng maraming buwan at hindi tinutulungan ng employer. Oo. At yung kanya naging bill sa hospital umaabot ng 2 milyon. Ayaw bayaran ng employer. Kaya kinausap ko yung si administrator, nakausapin yung employer niya at bayaran. So kinausap, oo. At maganda naman sapagkat binayaran ng employer yung hospitalization, more than 2 million. At pinauwi siya rito, gastos ng OWA yan lahat. No? Ngayon nakauwi na siya. Okay na siya. Kaya ginagawa po ng ating pamahalaan at talagang magagawa para tulungan ang ating mga kababayan, especially yung OFW. Yes, thank you so much dyan, Kung Benny, sa very clear na explanation at itong updates din sa sitwasyon. Alam namin na nagkaroon na kayo ng Bayanihan 1, Bayanihan 2, bilyon-bilyon ang ginastos. Sabi ko nga sa kanila, hindi kaya ng gobyerno natin kung hindi natin tulungan din ang ating gobyerno, dahil kung if ever magdemand lang tayo, hindi tayo maghanap ng way kung paano makahelp, ay talagang lalo tayong malugmok yung ekonomiya natin. Kaya sabi ko, kahit andito kami sa iyo, Kong, we are appealing your help, pero kami mismo, before kami tumawag sa iyo, ay talagang naglalabas kami ng aming personal money sa aming pocket to help our kababayan, but hindi namin in-expect kung naaabot pala ng taon itong COVID at hindi namin alam kung kailan matatapos. So yes. And Kung pakinggan natin ngayon, salamat sa iyo, Walid, dyan sa Kuala Lumpur. Pakinggan natin ngayon ang si Cecil Pizarro. So Cel, dito ang ating mahal na Deputy Speaker of the House, si Kong Benny, na makikinig sa iyo dyan sa Sabah. Please update him, yung mga kababayan natin na lockdown, mga nag-positive, mga patay na ilang taon na hindi nakakalabas at nahuhulog na ang mga mata at naaagnas na. Talagang nahihirapan tayo dyan, taon na gusto nating ipalibing yan. And until ngayon nga ay hindi pa nalibing at maraming gutom, maraming mga bata sa kulungan, kasama ang mama nila. I-update natin si Kong Benny dahil alam naman natin pagkain ang problema lang dyan at dahil hindi naman kayo kasama sa repatriation or recalibration, so focus on food para sa children and of course dito sa patay natin sa Sabah. Sel, andito si Kong Benny, nakikinig sa iyo. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa mansulok po ng mundo, Congressman Benny Abante. Ako po si Shell Pizarro po ng Sabah, Malaysia. Isang leader po ng OFW helpline dito sa Sabah. Update ko lang po, yung mga kaso dito ngayon ay pataas po talaga ng pataas. Kahit na sabihin na naka-lockdown kami talaga, pataas pa rin po ng pataas ang mga nagpa-positive. Actually, kanina pong umaga, meron po tayong kababayan na namatay po. She's positive. Isa caregiver po sa isang ospital. So, nahawa po siya doon sa kanyang pasyente. So, yun nga po, namatay po siya kaninang umaga. Hindi ko pa rin po alam kung saan ko pa rin po siya ilalapit para po maipalibing, kasi dito po ang policy po dito is kung saan ka galing na lugar, kung anong lahi mo, yun ang tutulong sa'yo para maipalibing ka. Yun po ang nila dito. Tapos po, yung sa bago po natin ngayon na lumalabas na Delta, meron po tayong 6 na pamilya dito kasama ang kanilang mga anak na na positive din po ngayon. So naka-barbwire po silang lahat. Parang isang barangay po, naka-barbwire po. Ang karamihan po sa kanila ay Muslim, taga Zamboanga at sa Tawi-Tawi. Yung pong area po na yon na nakatira
sa Kingfisher ay nakababoy na po sila ngayon. May mga bata po na nagugutom. Actually, siguro po 5 days na po sila ngayon na kulang talaga sa pagkain. Dahil hindi po sila nakapag-ready na may positive nga po na yun na galing sa Delta na variant na yan. Hindi po sila nakapag-ready kaya bigla na lang po silang sinugod ng mga pulis doon at binagboy po yung kanilang area. So, hindi ko rin po malaman kung paano po ang gagawin ko doon para maipaabot kung ano man po yung tulong na pwede kong gawin kasi nga po masyadong delikado yung area na yun ngayon. Tapos po, yung para naman po sa ating mga kababayan na nakakulong, dapat po ma-deport na po sila. Ang problema naman po, wala nga pong amnesty, hindi po kami nakasama sa amnesty ngayon o sa recalibration, hindi po kami na ipabilang sa pwedeng mag-uwi ng mga kababayan natin. Kasi po hindi po kami pinayagan dito ng ministry dito sa area namin dito sa Sabah. Kaya po yung mga kababayan po natin na nasa deportation center ngayon na may mga anak pa po, 3 hanggang 5 anak po ang meron silang kasama sa deportation. Nanghihingi din po sila ng tulong para po may maipakain po sila sa mga anak nila dahil hindi na po enough yung sustento na binibigay po sa kanila sa kulungan. Noong pong hindi pa po pandemic, pwede pong magbigay yung mga pamilya nila sa labas, pwede pong magpahatid ng pagkain po sa deportation. Pero ngayon po, hindi na po yun allowed. Last year pa po, hindi na po allowed na magpadala ng mga pagkain o mga gamot para sa mga mahal nila sa buhay na ipapadeport. Kasi nga po may pandemic na. So ngayon po, nanghihingi po ng tulong yung task force po dahil nanghihingi na nga raw po ng tulong yung mga kababayan natin, mga Pilipino doon, na nagkakasakit na po yung mga anak nila sa kulungan dahil sa kakulungan po sa pagkain. Meron ba tayong, meron tayo sa Sabah? Meron ba tayo diyang konsulado o meron tayong OWA sa Sabah? Meron ba? Ayun na nga po, Congressman po yung kahirapan namin po dito kasi wala po kami ditong embahada. Wala pong tumitingin po sa amin dito sa Sabah. Kaya po yung mga namamatay po dito, inaabot na po talaga ng taon bago po talaga maipalibing, bago po kalampagin ang embahada na tulungan kaming mga Pilipino dito sa Sabah. Talagang may hirapan din tayo, no? Kung malapit lang diyan ng kung pwede lang na ipadala ko ang DSW diyan, gagawin natin pero hindi pwede sapagkat yan ay Malaysia, no? Wala tayong magagawa diyan. Kahit na anumang tulong ang pwede natin gawin, wala lang tayong magagawa kasi talagang hindi natin bansa at ang Malaysia masyadong sensitibo pag tutulong ang Pilipino sa Sabah. Ang Pilipino sa Sabah, pagkat inaakala nila, inaangkin natin ang Sabah. You see? Ayun ang problema dyan. Kaya dito naman sa Pilipinas, wala tayong problema rito. So ito lang, maaaring hindi ka makakain ng 1 o 2 beses sa isang araw. Pero kakain ka. Bakit? Sapagkat ang DSWD natin, ating DSWD, handang tumulong. Palagi silang meron mga food boxes na ibinibigay sa pamilya. At dahil lang sa bayanihin ng 1 and 2, ay merong ayudang binibigay. In fact, si Alan Peter Cayetano, namimigay siya ng 10,000 piso sa bawat pamilya. Ang tawag niya 10,000 pag-asa. Pero hindi pwedeng bigyan dyan sa Sabah sapagkat andyan nga kayo, pero hindi po pwedeng makialam ang Pilipinas sa Sabah. Yun ang problema natin dyan. Napakalaki. Oo, dapat yan talagang asikasuhin niya ng mga employer ninyo, asikasuhin niya ng at least ng Malaysia, pero paano tayo magkakaroon ng diplomatic agreement with Malaysia on the condition of the Sabah of the Filipinos sa Sabah? Palagay ko marami rin mga Sabah
Muenyo ang nahihirapan dyan. Kung nahihirapan ang mga Pilipino, ganoon din ang mga taga-Sabah. Palagay ko, nahihirapan din sila. Hindi na naman gagawin nila. Kaya sa totoo lang, ako'y talagang concerned ako sa inyong kondisyon, pero hindi ko alam kung paano tayo makakatulong. Hindi ko alam talaga sapagkat at this point in time, hindi pwedeng tumulong ang bansa natin sa mga Pilipino sa Sabah. Number one, wala tayong konsulado dyan. Wala tayong representation dyan sapagkat masyadong sensitive ang isyong yan pag pinag-uusapan ng Sabah. Yes, no. So diyan natin na makikita no na even the deputy speaker natin of the house ay talagang nahihirapan na paano maghanap ng solusyon diyan sa Sabah dahil contested area kasi yan natin ng Pilipinas at saka ng Malaysia. So Kung Benny, dahil talagang alam natin na talagang nahihirapan na sila, Kung Benny, at ang dami ng gutom doon, naka-barbed wire pa sila, and may rami ng patay. At siguro nakalimutan siguro ni Sel na i-mention kay Kung Benny kung paano itong mga patay, ilan patay dyan, ilang buwan, at ano ang before ako magsabi kay Kung Benny ng kambuuan. Na Sel, I think nakalimutan mo yung about sa patay. Kung ilang buwan, ganito ang nangyari, na sitwasyon nila ay inaamag na, talagang lumalabas na yung, I would say, mata. Naawa ko, Kung Benny. Sel, gusto ko ikaw ang magsabi dahil ikaw yung taong tinatawagan ng hospital at ng purinarya dyan, Sel. Opo, i-mention ko din po yun, last 2 years, last 2 years po yung naipalibing po namin ni Kuya King, hiningi din po namin ng tulong yon. May 3 po kaming kababayan po dati na talagang taon na po yung inabot bago po naipalibing. Hanggang sa, yan nga po, si Kuya King po ang nagtulong sa amin kung paano maipaabot po sa ating kataas-taasan na pamahalaan para po maipalibing lang po sila. So last year nga po, yung namatay po na isa natin din na kababayan, hanggang ngayon po ay nasa ospital pa rin po siya. Tapos po, yung 2 po na namatay din po, magwa 1 year na po yon. Galing naman din po yun sa kulungan. Sa kulungan po sila namatay. Matagal-tagal na rin po kasi 1 year na rin po. Tapos yung isa din naman po na isa, yung Dabawenyo po, 6 na buwan na po ngayon, yung bangkay nga po niya doon sa morgue po ng hospital. So ako po yung kinakalampag ng hospital po, pinakukuha po yung bangkay. Saan ko naman po ilalagay yung bangkay? Mamaya po, kuhanin ko yung bangkay, makasuhan pa ako kung pakikialaman ko siya na hindi ang embassy ang mag-aayos. So yun lang po. Naiparating ko na rin po yan sa embassy. Ang totally sinasabi naman ng embassy natin ay kailangan maghintay ng budget na galing po sa Pilipinas. So yan. Hanggang kailan po kami maghihintay? Lahat naman po ng mga documents naayos ko na po, naayos na po ng mga pamilya. Yun lang po yung inaano namin. Hanggang kailan po kaya maghihintay yung patay na nandun po sa morgue kung paano po sila maipapalibing. Baka po kung pwede lang po, sarili na lang po nila yung pumunta ng sementeryo para po maibaon na po sila dahil sa nahihirapan. Alam po natin na nahihirapan din po sila sa sitwasyon nila, nandun po sila sa freezer. Siguro unang-una, ang pwede mong gawin dyan, ikaw ay sumulat ng petisyon sa embassy natin. O the OFW can write a letter of petition to the embassy. Sabihin talaga kung ilan ang bangkay dyan na matagal lang din nililibing ng mga Pilipino at asking for any kind of an assistance. No? Unang-una. Pangalawa, siguro, puntahan nyo na ang social media. Ibig sabihin, doon na kayo mag-ingay sa social media. Oo, sa mga media outlet natin dyan. Di na kayo kinakailangan mag-ingay. Kasi hanggat hindi nababalita, ako nga, hindi ko alam yan eh. Hindi ko alam yan ang nangyayari yan eh.
Ngayon ko lang talaga nalaman na nangyayari sa inyo. Na kinakailangan, number one, you submit a petition to the embassy. At lagyan nyo ng mga dokumento, lagyan nyo ng mga ebidensya, lagyan nyo ng mga tunay ng mga pangalan ng mga Pilipino. Pangalawa, kung hindi pa sila mag-acto, go to the social media. Yun lang talaga maaaring magawa natin. Because talaga magiging limitado tayo sa tulong. Tama yung sinabi ng embassy, naghihintay tayo ng budget sapagkat talaga namang mabigat. Mabigat ang kalagayan natin ito. Kahit na ang kahit na ang Amerika, nahihirapan sila eh. Oo, mayaman na yan ha. Nahihirapan sila. Kahit na ang Italy, nahihirapan sila. Eh yan, mayayamang bansa yan. Pero nahihirapan pa rin silang talagang bigyan ng ayuda ang kanilang mga tao. Right now, ayan, andyan si Maria Waliguran ng USA, no? Right now, ako ang aking kapatid nasa San Leandro, California. Ang anak ko nasa Florida. Nasa Orlando, Florida. At marami kong kilala dyan sa US, no? Ngayon, meron ngayong surge dyan dahil sa Delta variant. Tumataas ang cases ngayon sa maraming states sa California, sa buong Amerika. Pero, limitado ang naitutulong ng gobyerno. Mayaman na yan, no? Tayo, talaga namang hindi naman tayo mayamang bansa. Kaya kahit sabihin ko magtiis muna tayo, napakahirap sabihin yan eh. Di ba? Napakahirap sabihin yan sapagkat kailangan eh. So, in reality, totoo lang, hindi ko alam, maaari ko lang gawin, magipag-ugnay din sa DFA at magipag-ugnay sa OWA tungkol dyan. Yes, thank you so much Kong Benny. Alam namin na nahihirapan talaga ang gobyerno natin sa Pilipinas. Pero gusto ko lang na kalampagin itong embassy nito Kong Benny dahil ang ambassador dyan ay kahit wala pang pandemic Kong Benny, umaabot na ng taon ang patay sa Malaysia. Kung na-remember natin na before the pandemic nang nahit tayo ng 2000, nakapalibing na tayo ng mga patay at umabot na ng taon before na-hit ang pandemic. So something like that is really a problem. Alam natin na mayroong problema doon sa government natin, pero something like sana po ang embassy ng Malaysia na sa atin sa Pilipinas ay sana ma-feel niyo yung humanitarian na love or yung pusong Pilipino na mga kahit sabihin natin hindi yan sila OFW dahil sila ay nasa contested area naman sila. Sana makita naman natin na sila po ay naghanap buhay at hindi naman lagi gustong mamatay diyan sa Malaysia at ang problema ko diyan, King, ang problema ko diyan ganito. Number one, yung bang ating mga kababayan at punta ng Sabah na meron silang official document na sila ay hinire o sila nagpunta dyan to the back door na hindi legal. Yun ang problema. Hindi legal. Totoo yan. Yan ang mga maraming problema. Dapat malaman po ng ating mga kababayan kapag hindi legal ang kanilang papunta dyan, wala sila matanggap na tulong sa Malaysia, wala matanggap na tulong sa Pilipinas, ang talaga makakatulong sa kanila, yun nag-hire sa kanila. Yun ang makakatulong. Kasi, look pag illegal dyan, kahit sa US, pag illegal ka, magtatago ka na lang. O hindi ka na, kasi pag ikaw ay lumabas at humingi ng tulong, papauwiin ka sa Pilipinas. You know? Kaya ang question ko dyan, legal ba ang pagpunta ng mga kababayan natin sa Sabah? Oo. Sapagkat kung hindi legal yan, we cannot expect the Malaysian government to help, neither the Philippine government to help. Yes, at least ma-clear yung explanation ni Kong Benny. So, meron lang akong before tayo matapos itong sa Malaysia, kasama natin si John Patrick. Siya po ay nasa quarantine ngayon na facility ng Pilipinas. Galing din siya sa Malaysia. So, short lang to Kong before tayo pupunta sa clean, honest and transparent election. So, John Patrick,
pwede mo bang pasalamatan si Kong Benny on behalf ng gobyerno ng Pilipinas sa iyong magandang hotel accommodation, pagkain, and of course sa iyong rapid test or ano bang test na meron ka, and konting update doon sa proseso ng recalibration ng Malaysia before ka dumating dyan. Gobyerno ba nagbayad sa iyo ng ticket or ikaw ba? Paano ang proseso? So, andito si Kong Benny, siya lang naman ang taga-gobyerno sa atin. Pasalamatan mo siya on behalf ng buong Kongreso dahil sila po ang nag-budget sa atin sa Bayanihan 1 and 2. At talagang nilalaban ng mahal natin na Deputy Speaker yan, yung Bayanihan para sa inyo dyan sa mga umuwi sa Pilipinas. John, Patrick? Ayan, good evening po sa inyo lahat. Good evening po Kong Benny Abante. Maraming salamat po sa inyo sa pagtulong sa IPM. Tsaka po dun sa gobyerno natin dyan sa Malaysia. Ano ko lang po, yung apply namin sa recalibration nung galing po ako sa Malaysia is sobrang hirap po talaga kasi noon kailangan mong magpa-appointment po sa immigration. Tapos binago ng Malaysian government, ginawa nila na pwede ka nang mag-walk-in sa NAIA, KLIA, tapos doon ka na magbabayad ng compound. So pipila ka po. Sobrang hirap po kasi tumawag kami sa embassy, wala nag-assist po, hindi po nag-assist. Tapos nagbayad kami ng compound. Ang ticket po kami rin po ang nagbayad. Swab test kami rin po ang nagbayad. So ayun po, awa naman po ng Diyos. Ayan, nakauwi po. Tapos pagdating po ng Pilipinas, na-assist naman po kami ng DSWD. Dinala na po kami dito sa quarantine area. Tapos na rin po yung swab test namin. Negative. Pauwi na ngayong Saturday po. So, ulit po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Sa inyo rin po. Actually, Jan, no, kita mo, inesisip kagad ng Pilipinas pagdating mo rito, di ba? Yes po. Hotel, sila nagbayad yan. And I would like Yes, to know that the Philippine government has spent more than 300 million just to help the OFW. 300 milyong piso para tulungan kayo. Opo. Libre ang hotel, libre ang pagkain. Pati pagkatapos ng quarantine mo, ihahatid ka sa lugar mo eh. Saan ka ba nakatira? Laguna po. Laguna. Ihahatid Yes, ka po. dyan eh. Wala kang babayaran dyan. Pero, kung pinag-usapan naman natin yung recalibration law ng Malaysia, wala tayong magagawa doon eh. Opo. Wala magagawa ang Pilipinas doon. Oo. Opo. Pagkat batas ng Malaysia yun eh. Kinakailangan susunod kayo sa batas. Kung hindi kayo makasunod sa batas, uwi na lang kayo rito. Ganun talaga yan. Okay, so thank you Kong Benny. No? At least in fairness din sa ating government, that's the reason why I invited John para malaman din natin na talagang hindi nagkukulang ang gobyerno natin sa Pilipinas. Tama yung sinabi ni Kong Benny. So let me request, pupunta na tayo sa ating pangalawang yugto or the pangalawang bullet points. It's about clean, honest, transparent election na ini-expect natin itong 2022 election. So, alam niya ni Kong Benny, talagang lumalaban ako dyan sa malinis na halalan at itong People's Alliance for Clean Election in the Philippines, na isa lang po akong simpleng membro, and of course, itong mga kasama ko dito. So, unahin ko muna Kong Benny ang taga-Amerika. Just think of it na nasa Amerika siya, busy siya, may mga anak siya na pinapaaral, nagtatrabaho, nagpa-part-time siya. Pero talagang binibigyan niya ng panahon itong laban sa malinis na halalan dahil sobrang mahal niya ang Pilipinas. So, sabi nga nila, kahit malayo sila or malayo ako, malapit din dahil talagang sobrang mahal natin ang flag ng Pilipinas. So, pagbigyan natin si Ate Mary Waligura from Cleveland, Ohio na i-open up niya ang saloobin niya dahil alam ko maingay ito masyado itong kapatid natin na lumalaban ng malinis na halalan sa Facebook niya. So ngayon, Ate Maria, andito na ang ating mahal na Deputy Speaker talaga to. Pangalawa to sa pinakamataas na sa Speaker of the House at siya ay nakikinig sa atin at talagang because he is a defender also of clean election. Ate Maria Waligura, andyan po si Kong Benny sa iyo.
Paki-unmute na lang, Tia Maria. Hello, good morning sa lahat. Good morning sa buong mundo. Kami ay morning ngayon, Eastern Time. Same time yata sa Florida kami, sa Ohio. Medyo kagigising lang. Good morning, Congressman Benny. And good evening dyan sa Pilipinas. Ang itatanong ko lang po sa inyo, bakit hindi nakasama sa reading doon sa 3896 na ipinapasok sa election ay itong 2022 election ang malinis na halalan tulad ng sinusulong ni Attorney Glenn Chong na maging hybrid ang election talaga diyan sa Pilipinas. Well, Kasi ako talagang ano din talaga ako diyan dahil talagang malinis na 'yan. Talagang makikita yan talagang hindi na machine. Dahil ang machine talagang na fraud talaga yan tulad na lang dito sa US ngayon with President Trump and Biden. So talagang kasi ilang taon na tayong naghihirap dyan sa Pilipinas. Isa na ako dyan, pinakamahirap at linisingan ako ni El Shaddai na makarating ako dito ng US. Bilang pinpal ang napangasawa ko at ngayon naiangat ko yung buong pamilya ko dahil sa pagsisikap ko. well, you've got to realize that Congress is a corporate body, no? Ayan, 301 o 2 congressman nandyan, no? So kahit na ito House Bill 3896 ay i-final ng isang congressman yan at ako sinusuportahan ko naman yan, ay hindi madali na ma-approve yan sa committee, no? Because sa committee pa lang, it takes around ilang hearing yan, no? Oo, ilang hearing yan. It can go to about 5 to 6 committee hearings, no? Iimbitahan ng mga state players yan. At pagkatapos niyan, ilalagay yan sa TWG. Tapos pag-aaralan yan o pagkatapos pinag-aralan sasabit ulit sa committee yan for approval of the committee members. So doon lang yan papasok sa plenary for first reading, no? Kung yan ay kakalendaryo ng tinatawag nating Committee on Rules. So hindi madali, no? Meron ako mga bill na hanggang ngayon di pinag-uusapan eh. You see, si Presidente, ang ating Pangulo, nagbigay ng administration measures diyan. No, ang dami niyang binigay. Siguro mga 20 yan, 4 lang ang naging batas eh. Oo, 4 ang naging batas. Ganoon. Syempre, parang US din yan, we are a democratic country. Talagang talagang pinag-uusapan yan democratically. So hindi madaling makapasa ang ganyang batas. Pangalawa, hybrid election, although sinusuportahan ko yan, is in a case-to-case basis, no? For example, like ikaw na sa rural area na walang masyadong wifi, walang internet, di ba? Yan talagang manual election ang mangyayari diyan, no? Oo. Pero alam mo, sa totoo lang, Maria, kahit yung manual election, may dayaan din diyan. May dayaan din diyan, no? Yung electronic election, mas makakasiguro tayong walang dayaan kaysa sa manual election. Oo. Kasi ako, tumakbo na ako konsyal. Nung ako tumakbo konsyal, manual election yan, no? At nakikita mo, pag manual lang, tao gumagawa niyan, o pag yung tao nagbabasa ng boto, kinakampihan yung kalaban, iba pangalan ng babanggitin yan. Okay. Pero ang problema sa Pilipinas ay hindi yung talagang dayaan sa eleksyon. Ang problema sa Pilipinas ay vote buying. Vote buying. Oo. Yung pagbenta ng boto. Kaya sinasabi namin dito, o kayong mga nagbebenta ng boto, lahanin nyo ang future generation. O nyo lang isipin yung matatanggap nyo ngayon.
Pero alam mo, Maria, ako I have been traveling in the States since 1980. Oo. Marami na ako narating ng mga state, no? At kahit sa states, meron vote buying dyan. Oo. Kausap ko yung isang politiko dyan sa Arkansas. Anong ginagawa nila pag election time? Kanilang kinukuha yung mga bum, yung mga homeless, na hindi talaga bumoboto. Sinasakay yan sa mga buses. Pinapakain yan. Binibigyan ng pera yan para makaboto. Wala rin pinagkaiba rito yan sa Pilipinas. Ganun din naman Okay. Ngayon, boboto ka, papasundo kita para bumoto ka. Dito, bawal yan. Bibigyan ka ng pagkain para bumoto ka. Bibigyan ka ng pera para bumoto ka. Bawal yan. Kahit sa Amerika, bawal yan. Pero talagang ginagawa yan. Sa buong mundo, talagang may dayaan sa eleksyon. You see? Pero, ang isang bagay na sinasabi ko dito, pag pinag-usapan natin yung electoral reforms, kausap ko ang COMELEC, kausap ko si James Jimenez, ang spokesman mismo. Tinanong ko sa kanya, what does the COMELEC, what are you doing about the vote buying? Sapagkat yun dapat at talagang pigilan yung vote buying. Kasi kahit na meron tinatawag na dayaan sa polling places, pero ang matindi dyan ang vote buying. Biktima ako yan Biktima ako. Natalo ako sa Kongreso because of vote buying. You see that? Yung kalaban ko, talagang namili ng boto yan. 500, 1,000, 2,000, 3,000, bawat botante. Hindi mo pwedeng pigilan yan. Alam mo, Pilipino pa naman, tumatanong ng utang na loob yan. Pag nabigyan mo ng pera yan, sasabihin sa'yo, naku, may utang na loob ako sa politikong ito. Kinakalang iboto ko dahil mayroon akong utang na loob. Hindi talaga tinitingnan yung future generations. Yung ito bang tumatakbo to? Qualified ba ito? Competent ba ito? Mapagkakatiwalaan ba ito? Ako, sinisigaw ko yan palagi. Kapag binagbili nyo ang boto nyo, saan babawi ang politiko? Sa tao rin Di ba? Corruption ang bawi niyan. So, the thing is, ang talagang dapat i-address natin, more than anything else, ay yung vote buying. Sa Amerika, napakalaki niyan. Ako, binantayan ko ang eleksyon Donald Trump saka ni Joe Biden. At ating nakita dyan na although may switching ng ballots, meron dyan. Switching ng ballots. Na hindi natin ballot boxes. Especially in Mindanao. For example, nasa Mindanao ka. Nandyan ang mga terrorist group. Nandyan ang Abu Sayyaf. Nandyan ang NPA. Nandyan ang nandyan yung mga teroristang grupo. Pag election time, anong gagawin nila? Tatakutin nila yung mga tao. Ito yung iboto nyo. Kung hindi nyo binoto ito, we will get all the ballot boxes. We're gonna change it. Tatakutin sa pamamagitan ng baril. You see? Marami na nangyayaring ganyan. Kaya talagang kinakailangan lang bantayan ng gusto, particularly in the urban areas like Manila. Sa Maynila, ang issue dito sa Maynila, vote buying. More than anything else. Vote buying yan. Pero sa mga lugar ng Mindanao, mga, for example, like sa Lanao, sa Basilan, for example, sa mga rural areas, talagang ballot box switching yan. At that is intimidation against the barrel of the gun. Kinakailangan may baril. Intimidation yan. Kaya marami pa tayong kinakailangan gawin para magkaroon ng electoral reform. So, very clear yung sinabi ni Kong Benny Ate Mariano na kahit sa Amerika nga, sabi niya, meron ngang switching or problema dyan sa kay Biden at saka kay Donald Trump. So, Ate Maria, anong masagot mo doon kay Kong Benny? Salamat po sa lahat ng mga sinabi mo at naunawaan din namin. Pero ang hindi ko lang maunawaan kasi ang nadinig din namin, bawat upuan dyan sa gobyerno ay binibinta din. So mas
mas lalong malala ang nagiging sitwasyon, kaya much more Actually- poverty dyan sa Pilipinas dahil at least Actually, dito sa US ngayon talagang ipinaglalaban ang audit ngayon. Ino-audit nila yung nangyari Oo. na switching baluta kasi dito nagdidepend kami sa mga ID kasi nasa Board of Election nga din ako. So ngayon binabantayan ko yung audit nila na ginagawa dahil ngayon ang talagang totoong lumalabas si President Trump ang nananalo. So yun Maria, lang ang nagiging problema ako- sa Pilipinas kasi dito sa US more than happy ngayon Republicans ipinaglalaban ang talagang ika nga future for generation na incoming na hindi talagang kabutihan ang ipinaglalaban nila. Pero diyan sa Pilipinas, walang nakikipaglaban diyan kundi si Attorney Glenn Chong at saka si Maharlika lang at saka mga Pilipino na at saka isa din kayo na talagang si King na maraming salamat King at lagi mo kaming ini-involve at least kahit paano na ilalabas namin aming voice. So yun nga lang ang nagiging problema diyan kasi walang nakikipaglaban sa gobyerno at talagang tulad dito sa US halfway ang mga Democrats at least hindi nila na ano talaga yung gusto nila. Kasi ang nangyayari kasi parang ano na socialist na gusto nila ano nila na ganito ang gawin natin, ganito ang gawin niyo, kailangan sumunod kayo. Tulad na lang nitong ano nung itong ano ba ito virus. Kumbaga ito ay pandemic or what? Kasi sa totoo lang, ako hindi rin ako naniniwala. I'm sorry, hindi ako naniniwala talaga kaya hindi ako nagpapabaksin. Pero yung mga anak ko, dahil mga college students, talagang naniniwala sila. Talagang nagpabaksin din sila dahil they are pre-med going for So, except dito sa bunso ko, asawa ko nagpabaksin din. Pero ako talagang hindi ako nagpapabaksin at never yan mangyari sa akin. At saka sila dito din, talagang hindi mo maiko-compare ang dito sa US tsaka sa Pilipinas din dahil ang Pilipinas talagang sobra ng ikakarumal-dumal ang ginagawa nila sa mga tao na parang until today kontrolado nila ang pasukan sa school talagang grabe ang affected dyan dahil hindi man lang nila maibalik na ang school. At least dito from the beginning na inaitala na may virus, sasabihin nilang ganun-ganun, parang hindi pa rin nila makontrol lahat dahil at least dito meron pa rin nagpo-protect na kailangan ang mga bata protected talaga na kailangan makapasok dahil una na lang ang anak ko, pinag-sign up kami kung gusto ang bata pumasok everyday. So nag-sign up ako. Pero dyan sa Pilipinas wala. Talagang ganito, may facial pa, ganun-ganun. Dito, nasa iyo kung mag-facial ka, basta mag-mask ka lang. Pero at the same time, paglabas ko ng store, talagang nagtatanggal ako ng mask. Pero mostly of the time, kung pwede lang, hindi na ako gumask. Pero hindi naman talagang inaano na porsigido tulad dyan sa Pilipinas until today. So parang iba pa rin ang Pilipinas. Ang hinihiling lang namin, kasi matagal na yan na inaano talaga pinaglalaban ni Atty. Glenn Chong, sana naman na ano na yan ng hindi lang po kayo congressman, dapat yung mga nasa Senado. Kaya lang ika nga para sa akin 99% na talagang mga nakaupo diyan ay mga socialist, radical left na talaga. Kasi wala nang kahit si Presidente, kahit nagsabi siya na kailangan baguhin niyo yung Smartmatic na yan, gawin niyo yan para malinis na halalan, pero hanggang doon lang siya dahil walang nakikinig. Hawak na talaga nila sa leeg yung gobyerno natin na mga nakaupo, halos socialist na talaga. Kasi yung iba diyan, magkano na ang bawat upuan ko dyan, sir? Siguro billion na yan ngayon, billion pesos na yan, or millions na, or $1 million na yan. So yan ang lalong nagpapahirap sa atin kasi kung tutuusin kahit sa ang bansa, kung nasaan man ang mga Pilipino, kahit paano matutulungan kung walang korupsyon na pinakamalaki dyan sa Pilipinas. Alam mo, okay. Alam mo, Maria, okay, sa hindi mo na tanong, I am a student of political history. At ako, I am also a student of American history. Ang akin dalawang doctorate degree yan sa Amerika. Oo, okay. At alam ko ang ano diyan. At sasabihin ko sa iyo, no? At with due respect, no, saan natutunan ng Pilipino
ang pandaraya. Sa naluto ng Pilipino ang korupsyon. Sa Amerika din eh. Sa Amerika rin. Oo. At saan? Sa relihiyon. Oh, relihiyon. Dalawang bagay yan. Relihiyon at Amerika. Bakit? Sapagkat ang batas natin galing sa Amerika eh. Oh, palagi kong sinasabi yan that we are made in the image of the USA. Ang batas natin galing sa Amerika yan. Oh, for example, like ako. Ako, Donald Trump din ako eh, Maria. Naniniwala ako na nanalo si Donald Trump. Totoo yan. Ako Donald Trump because I am a fundamentalist Baptist preacher eh. Oo. Conservative ako eh. Pro-life ako. Kaya ako for Donald Trump, alam ko nanalo siya eh. Pero look ano magagawa mo kung yung mga malalaking estado diyan sa Amerika, hawak ng Democrats. California, hawak ng Democrats yan. Napakalaki niyan. O New York, hawak ng Democrats yan. Massachusetts, hawak ng Democrats yan. At kapag alam mo sa Amerika, mas maganda nga sa Pilipinas because in America, kapag hawak ng Democrats ang estado, pati yung mga election officers, Democrat yan eh. Oo, mga Democrat yan. Oo, doon natalo. Doon natalo si Donald Trump eh. Oo. Natalo siya sapagkat yung mga hawak ng Democrat na mga estado ay pinaboto pati mga illegal aliens. Oo, pinaboto nila yan. In California, ang daming illegal aliens dyan. Pinaboto nila. In Arizona, ang daming illegal na dapat di bumoto. Pinaboto nila. Ganoon din sa New York. Oo. And I'm so glad, Maria, na isa ka sa lumalaban dyan. Ako, kaibigan ko si Glenn Chong. Kaibigan ko yan eh. Oo. Marami pa tayong dapat ipaglaban. At hindi tayo pwedeng yung bang tumigil sa ipaglaban. Why? Because look, naniniwala tayo sa Bible na ang sabi, wala nang takot ng Diyos sa mata ng tao. There is no more fear of God before their eyes. Yan ang sabi ng Bible eh. Hindi ba? Kaya makikita mo, nakalagay dun sa Book of Romans chapter 3, there's none righteous, no not one. Walang nakakaunawa, walang gumagawa ng mabuti. Lahat yan ay violente. Why? Why? Well, we are living in the last days. Kung naniniwala kayo na merong end time, na sinasabi ng Biblia, talagang mangyayari yan, Maria. Talagang ang America today is now a socialist country. It is now. It is no longer a Christian country. During the time of sino ba yan naging presidenteng black? Si Obama. Doon dyan, Obama. Siya ang nagsabi, America is no longer a Christian country. It is now a secular country. Yan, ang sinabi ni Obama. Ngayon, si Joe Biden, socialistic na ang kanyang pinapaira dyan. And that will be happening all throughout the world. Oo. Kahit itanggi natin yan because we're living in the end day. Pero, tayong mga naniniwala pa rin sa katotohanan, we should continue fighting. We should continue fighting. Maraming salamat. Yeah, thank you so much Kong Benny dahil nakita talaga natin because he is a man of God and nanimbaut yung balahibo ko sa Bisaya na pag sinabi ni Kong Benny dahil para sa akin kasi konti na lang talaga ang may takot sa Diyos diyan sa Kongreso. Sino ba si Kong Benny kahit deputy speaker siya kung isa, dalawa, tatlo laban sa 300s hindi talaga makaya, Ate Maria. Yan yung ipunto doon ni Kong Benny. Sabi nga niya mahal na mahal niya ang laban na ito, malinis na halalan. Kilala niya si Attorney Glenn Chong and makita mo how he explains si Kong Benny na because he is a righteous man, he is for clean, honest, transparent, and credible election. Pero anong magawa niya? And ito yung maganda Kong Benny. Salamat sa iyong explanation dyan sa tanong kay Ate Maria at least mayroon kaming idea dyan sa Amerika din. And I am also pro-Trump. And ngayon, pagbigyan natin ng panahon din, si Ate Beth Ariola talaga from Doha, Qatar,
na magsasalita din about ito sa clean, honest, and election. Ate Beth, andito na ang ating mahal na Deputy Speaker, Congressman Benny Abante, sa pangalawang araw niya na pagbukas ng ating Kongreso. Tayo agad ang kanyang hinarap. Ate Benny, andyan si Kong Benny. Isang magandang hapon po, Congressman Benny Abante. Napakaswerte ko po naman at nakilala ko kayo. Magandang araw din sa inyo mga kasamahan ko dito. At tunay po talaga na isa akong OFW dito sa Doha, Qatar na nakikipaglaban upang makamit natin ang isang maganda, kapani-paniwala at malinis na eleksyon sa ating bansa. Dahil po ang isang OFW, nasa amin po ang pagmamahal sa ating bansa kahit na andito kami sa malayo. Sa ating Pangulo, nandun po ang pagmamahal namin sa aming mga anak, pamilya, talaga pong dala-dala namin ang pagmamahal. At yan pong pagmamahal na yan sa ating bansa ay pagpapakita lamang na dito sa bansang kinaroroonan ko, kami ay gumagalang. Nagpapasa kami sa mga batas na ito upang sa gayon, ang ating bansa ay maging maganda sa kanila. At awa naman po ng Diyos dito sa bansang aking kinaroroonan, lahat ng mga Pilipino dito po ay sumusunod sa batas. Ilan lamang po ang nagkakaroon ng mga problema dito at ang ating embahada naman po dito ay tumatalima sa mga problema. At sa pakikipaglaban po sa malinis na halalan, ito nga po yung magkaroon ng kapani-paniwala maging ng resulta ng ating halalan sa darating na 2022. Ako po at ang mga kaibigan ko po dito ay nakikipag-usap sa bawat isa dito na kung maaari, huwag na natin tanggapin kung ano man ang alok upang iboto lamang ang hindi natin kilala o alam na makakatulong sa ikakaunlad ng ating bansa. At sa mga katulad ko rin po ng mga OFW dito, kung magkakaroon po ng napakagandang pamumuhay sa ating Pilipinas, gustong-gusto na po namin umuwi. Bakit po? Nag-aalaga kami dito ng hindi namin anak. Maghapon, ang aming paglilinis dito ng bahay, nagkakaroon lamang kami ng pagkakataon na mahinga pagdating ng alas 10 ng gabi. Ganun po, gigising kami ng alas 5. At kung minsan po pag Friday, nagtatrabaho pa rin kami. Kaya ang hiling po naman namin sa mga katulad niyo po na nasa Kongreso, sana po ay maisabatas na ang House Bill 3896. At ito po naman ay kakikitaan ng napakaganda pagdating sa halalan. At gaya po ng sinabi nyo, Congressman Benny, talagang nagsisimula pa lamang po tayo sa ating pakikipaglaban at yan po ay nangangailangan ng mahabang panahon, mahabang pagtitiis, mahabang paglaban. Kaya kung loloobin ng Diyos, makauwi ako, magkaroon ng mahabang buhay. Hindi ako hihiwalay, hindi ako lalabas ng kung ano pa man. Ipagpapatuloy ko ito, paglaban sa malinis na eleksyon, kasama ko sila Kuya King, ang mga tao dito na sumusuporta sa malinis na halalan. Maraming salamat po at naalaman ko kung bakit mabagal ang pagsasabatas ng House Bill 3896. Maraming salamat po, Congressman Benny Abante. Isa pong karangalan na kayo ay makilala sa araw na ito. Salamat po, Beth. Hindi nyo na itatanong, noong 2004, ako yung naupong congressman. Ako po ang nagkipaglaban na wag na kayong tawaging tinatawag nating domestic helper. Ako po yung lumaban dyan eh. Oo. Bakit? Kasi pag tinawag kayong domestic helper, na dyan po sa Middle East, ang tawag sa inyo ano ba yung salita ng Middle East? Kayo ay Kadama. ha? Kadama. Kadama po. Kadama. Kadama. Parang Ang slave. ibig- Parang slave.
Ang ibig sabihin po ng kadama, talaga, kayo'y slave. Hindi kayo kasambahay. Kayo ay alipin. Na kahit na ang inyong sexuality, sila nagmamay-ari. Binabayaran kayo, hindi lang para maglinis, mag-alaga ng bahay. Binabayaran din kayo para maging sex slave ng mga Arabo. Yun po ang ibig sabihin ng kadama. Kaya nung ako'y 2004, nakipaglaban po ako dyan na sabihin natin, baguhin natin ang pangalan, gawin natin caregivers ang ating mga domestic helpers. Hindi domestic helper ang tawag, kundi caregivers. Number 1. Number 2, ang mga caregivers dapat sa tuwing empleyado. Hindi sila dapat nakatira sa employer nila. Meron silang sariling accommodation and they only work in the houses ng 8 hours to 10 hours. Oo. Pangatlo, ako rin po nagpanukala na dapat ang minimum salary ng domestic helpers, $500 buwan-buwan. Oh, ngayon, nung pinaglaban ko yan, sino ang nagsalita laban dyan? Ang mga Arab countries, Kuwait, Saudi Arabia, UAE, ayaw nila. Ayaw nila tumaas sa mga sweldo nyo. Ayaw nilang tawagin kayong caregiver. Ayaw nila na hindi kayo tumira sa mga bahay nila. Ngayon, ano magagawa ng Pilipinas? Sapagkat kapag nag-insist tayo, isasara ng mga bansang yan ang employment ng mga Pilipino. Yon ang problema. Oo. Ngayon, pag sinara yan, ay hindi ka na makapagtrabaho sa Doha, Qatar. Kaya bumigay tayo upang hindi lamang isara. Samantalang ang katuwiran ko, sino ang mas pinagkakatiwalaan ng mga Arabo na bansa? Pilipina eh. Oo. Hindi naman ang Pakistani, hindi naman ang Indiano, kundi ang Pilipina. Oo. Okay. Ang kinakatuwiran ng mga Arabo, kaya kami naiinganyo sa mga Pilipina dahil mga Pilipina naliligo araw-araw, mabango araw-araw. O hindi gayahin nyo na ng mga Indiano para walang mag-interest sa inyo. Di ba? Pinaglaban ko yan. O ito. O, ano maitutulong nyo kayong mga nandyan para magkaroon tayo ng honest election? Palagi may utulong nyo eh. Hindi kinakailangang ipaglaban natin ng House Bill 3896. Okay, ito may utulong nyo. Number 1, meron kayong impluensya sa mga kamag-anak nyo rito. Meron kayong influence. Anong gagawin nyo? Tawagan nyo. Tawagan nyo. Ito ang tulungan natin. Ito ang tao na hindi lamang ito mahal ang bayan, kundi may competence to. Matalino ito, magaling ito, may karakter to, nakajos to. Talagang hindi corrupt ito. Kinakailangan impluwensyahan nyo yung mga kamag-anak nyo rito na bumoto ng tama, na hindi ipagbili ang kanilang boto. Number 2, you ought to convince lahat ng OFW na nagnanumber na more than 10 million sa buong mundo to register and vote. Kahit malayo ang embassy, kahit malayo ang konsulado, dapat kayo mga OFW, kayo ay magparehistro at kayo ay bumoto. Why? Because 10 million voters among the OFW can make a difference. Can make a difference. Tandaan ninyo ang Pangulo ng Pilipinas nananalo ng 16 million votes. O just imagine, for example, like kung merong 5 million na mga OFW na boboto ng maayos. Pagkatapos, yung inyong may impluwensyahan dito sa Pilipinas na boboto, magiging maganda yan. Kaya sa akin, kumbinsin nyo ang inyong mga kasama dyan, saan man kayo naroon, to vote. Register and vote. Maging absentee voters kayong lahat. Dyan sa USA, kinukumbinsi ko mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko dyan, na magparehistro at bumoto. Kahit malayo ang embassy, kahit malayo ang konsulado, kung talagang mahal nyo ang bayan ninyo at nais nyong maging maganda ang Pilipinas natin, kinakailangan sumali kayo. Bakit po? Ang Amerika,
lahat ng mga sundalo na nasa labas ng Amerika, bumoboto yan. Absentee voters lahat yan. Bakit? Sapagkat unang-una, mahal nila ang Amerika. Pangalawa, nais nilang manalo ang matinong tao. Gayun din po ang mga Pilipino. Alam niyo ba, ito para sabihin ko sa inyo, yung last election, wala pang 1 milyong mga OFW ang bumoto. Wala pa. Samantalang, you can be a catalyst if you vote. Pangatlo, ano yan sapagkat kayo ang hindi pwedeng bilhin ang boto. Oo. Walang magkakampaign sa inyo para ipagbili ang boto nyo. Wala. Oo. Hindi pwede kayong bilhin eh. Di ba? Walang lalapit sa inyo para sabihin sa inyo, iboto mo ko, ito 1,000 piso. Wala eh. Oo. Sapagkat dyan, maganda mga kita ninyo. Hindi nyo kailangan na ibenta ang boto nyo. Yun ang nais ko. 3 bagay. Number 1, impluwensyahan nyo ang mga kamag-anak nyo rito na bumoto ng tamang tao. Number 2, magparehistro kayo dyan. Bumoto kayo. Kailangan yan. Number 3, hindi kayo pwedeng bilhin ng sino man. Oo. Bumoto kayo. Kapag kayong lahat bumoto, mababago natin ang political landscape sa Pilipinas. Yan lang ang sagot dyan. Very clear yung sinabi ni Kong Benny. And the first time kong narinig, sabihin ko sa inyo lumalaban ako ng clean, honest election. First time ko narinig na ganun yung punto. After kay Attorney Glenn Chong na mahal natin, meron pala tayo ditong si Kong Benny na talagang lumalaban. Very clear. Si Attorney Glenn Chong, it's the whole global. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, and international. Pero in-explain ni Kong Benny kanina na 3 punto. Parang naiiyak ako dahil totoo talaga na feel